Okay, so again, thank you for joining us. So this is the Book of James, book study, an exegetical book study, sponsored by the Presbyterian Theological Seminary. So we've come a long way, and now we've come to the fifth and last chapter of the Book of James. So for today, we will be discussing three segments, or what we can consider as three passages that comprise the last chapter of the book of James. So the first discussion is entitled "Warning Against the Rich Oppressors." So this will cover the first six verses of James 5. Allow me to show the big picture. So James chapter 5 has three main sections. The first one, again, it's warning to rich oppressors. The second is patience in suffering. And then the third one is the importance of prayer in the book of James. So there will be three sets of recordings that we will post out for the benefit of our students and those who are interested to learn the book of James further. So according to William Brosen, the concluding and summarizing nature of 417, as well as the way in which it followed the pattern of summarizing verses in the first three chapters of James, is a significant reason to see a break between 4:13 to 16 and 5:1 to 6. In what follows, we will see the other compelling reasons: a dramatic change in tone, a likely change in audience, and a probable shift in the anticipated outcome from repentance to punishment. And yun yung no, sometimes difficulty that we have when we do exegesis and interpretation is that yung speaker, nagbabago na pala siya ng audience, pero wala siyang maliwanag na sinasabi, nagbago siya ng audience. So tayo, sometimes when we read the Bible in sequence, no, after chapter 4, we move chapter 5, chances are we are not properly informed, no, unlike the actual readers and ancient listeners of these messages, no, na sila na nano-notice agad nila, or they have this capacity to determine na hindi na pala sa kanila yung ano na yon, yung statement na yon. And allow me to explain that further as we unfold, no, itong ating study. Maybe you just look at the subheading. It says warning against the rich oppressor. So from there, merong rich at kunyari there is a community of poor and rich people. Tapos binukod dito yung mga Christians. So there is a community of Christians that are generally poor, and then merong rich, pero hiniwalay pa yung rich na oppressor. So yung rich oppressors may not necessarily mean mga Christians, rich Christians within the community na kabilang doon sa faith of community. Peter Davids, James moves from addressing the merchant class, which is sa chapter 4, within his community, to castigating the landholding class, no, which is clearly outside the community. The connection is the internal one, that both classes are led astray, no, by the desire for wealth, and perhaps also the external one of a traditional link. So si Peter David's observation is that clearly there is an imperative or inuutusan, no, sa chapter 4 ni James, yung mga mayayamang business people sa loob ng church, okay, in order to call their attention, call them into, of course, changing their perspective about wealth, and
repent na rin, no? Repent when it comes to dishonesty or with regards to withholding yung mga income ng mga nananilbihan sa kanila. However, when we talk about rich oppressors, hindi na ito yung hindi na ito in reference or direct reference dun sa sa mga rich within the church, no. Most likely ito na yung mga people outside, no. So merong moving ng differences ng audience yung nakita si William Brosen at saka ito si Peter Davids na the first audience may refer to wealthy Christians, but now iba na to kasi they were destined and they were destined for judgment as a result of their crimes, no. Ano, siguro crimes is a very strong word. Siguro na lang yung abandonment na lang, no, or neglect for the plight of the poor, no, yung pagpapabaya nila or pagpapabaya o walang pakialam dun sa pangangailangan ng mga naghihirap. And in that sense, from the point of view of God, this is this is um, a violation or a sin committed against God. Given that the wealthy, those people na meron silang maraming pera, should at least think na kaya marami yung pera nila is because they ought also to share that, no, to those who have none. So let's discuss kasi kung itong audience, the people na pinapatungkulan dito refer to a distinct group or a separate group, no? Yung descriptions ni James about them ay nakalagay na rin, maganda nililinaw na rin ni James. How they can be how we can identify siguro, how we can identify itong mga rich oppressors na to na ina-address ni James na dapat tumanggap nitong warning. Excuse me. Okay, for Brosen, the verses clarify their wealth is in the form of clothing. And then yung kanilang wealth again with gold and silver, and they are landowners, no? Or marami silang property at understanding in our term today, and they live in luxury, and of course they have stored up wealth. Yeah, just want to be clear before we proceed, no. Gusto muna natin i-acknowledge yung neutrality, okay? The neutrality of these possessions, okay? Ano bang ibig ko sabihin? Ang kayamanan neutral 'yan, ano? Ang kayamanan. In fact, maganda nga na ipanalangin natin ang mga Christians ay yumaman, ano? Hindi ako against that, no? At ano pa, that ang kayamanan ay pwedeng makita sa pananamit, 'di ba? 'Di ba? Pero again, ang pananamit is neutral. Pananamit is neutral. But there are kung gagamitin natin yung terms sa brand names. Merong mga brand names na mabibili sa market or department stores na talagang kamamahal, ano? Talagang kamamahal na tayong apat dito sa sa forum na to, no, mga hindi natin kayang bilhin ito. Hindi, joke lang, joke lang. Talaga, no, very very extremely expensive itong mga to. At somehow yun yung yun yung hina-highlight. Eh, puro tayo mga males dito. Sabi nga sa yung fashion, no, yung pananamit ng mga babae, no, na mas raw, mas maigsi daw yung damit at manipis, mas mahal, no? Meron gano'n, ano? Yung yung mga awarding ceremony, makikita mo parang gano'n yung no, na mas maliliit yung damit. Lalagyan lang yan ng tatahian lang yan ng bubordahan lang yun ng pangalan na ayoko muna magsabi ng mga napakamamahal na brand eh, no? But again, going back do sa discussion, di ba? Yeah, we go back do sa neutrality of ang mga
properties na to can be considered as non-living things. So they are neutral. Kagaya ng gold and silver, di ba? Seemingly nagkakaroon ng negative connotation dito sa context. Pero when we go back sa mga discussion kagaya ng kay Haggai, di ba? The gold and silver, they are mine. So ano no, again we go back doon sa ano pa rin, no, yung neutrality. Pero doon sa mga ganong statements na show na ano, hindi talaga pwedeng magmalaki ang tao. And even land, no? The land. And when we talk about the land in reference, kasi sabi ni James, to the exiles, no, around the different different provinces, no? At ang ilang mga provinces na yon goes northward, no? Ay yung land pag pinag-uusapan natin ay sa case ng Palestine or yung present day Israel, no? Or yung Judea and Galilee during the time of Jesus, di ba? During the time of Jesus at saka ni James. So they were under the Roman government. So definitely yung dynamics na ma-apply when you read yung mga commands ni Moses, yung law of Moses, when the Israelites were in the land of Israel, doon sa promise na ibinigay kay Abraham, magkakaiba ng dynamics yon, no? When we talk about the land of Galilee and Judea or even the Decapolis during the time ng Roman Empire, kasi yung Roman government ang nagkokontrol ng lupa, okay? At yung lupa, yung harvest is very important for Rome kasi kagaya niyan yung mga yung mga pananim na kinukuha from Palestine down west to up to Egypt, no? Egypt. Yung mga grain na yan dinadala sa Roma yan, ha? Dinadala. Meron silang ganoong means to manage to bring that up to yung bang parang let's see it this way, no, na because Rome is the center of the Roman government, no, other smaller nations ay yon, utilitarian, ginagamit lang sila, no, ginagamit lang itong mga smaller nations in order to supply the needs of Rome. And along with it, syempre may mga client, patron and client, no, sa patronage na relationship. May mga landowner na kahit sabihin siguro Hudyo sila, pero sila ay naninilbihan para sa Roman government, no? Si Zacchaeus, for instance, he is a tax collector, pero hindi natin alam kung landowner din siya, no? Kung ano yan, sa ating Panginoong maglulupa, di ba? Sa atin, sa term natin, sa social studies natin, Panginoong maglulupa, no? So ito yung mga nagko-control ng grain, ng land, and even they have slaves, no? At saka they control prices, di ba? At even water and irrigation, kokontrolin din nila yan, di ba? Kasi meron silang meron silang army, may mga private army sila. Yung makita natin, when we hear about these things, yung dynamics na to, maiisip na natin talaga na na may potentials, no? May potentials for abusive powers, no? Ito mga mayayaman at of course at the expense ng mga mahirap. Makikita natin later on kung paano umiiyak, no? Yung mga naninilbihan kasi either dinidelay yung sahod nila o yung sahod nila ay hindi binibigay ng kumpleto, no? So si Patrick Arten, the readers of the epistle comes from references to poor and rich in the community. Na para kaya there are three main texts in James which deal with the presence of rich members in the community. Ito with a grain of salt lang to, no. At sinasabi dito ni Patrick Artin yung passages that are that come as form of rebuke and warning to the rich within the
within the letter of James, no? So the vast majority of the community was poor. On the other hand, the rich are the ones who are responsible for the hardships within the community. Again, no, no, there, uh, um, grain of salt to, no? Whether ito nga ba talaga mga rich na minority na Christians, no? Where ano no involved, no, nai-involve din ba sila sa sabihin natin itong ano no yung pain and suffering ng mga ano no fellow na Christians nila na mas mahirap sa kanila, no? Now, is it not the rich who oppress you? Is not there you drag you into court? James 2:6, the rich referred to here should not be seen as members of the community. Ayan. But as non-Christian outsiders, probably Jews. So the oppressions and persecutions of the early Christians came from the hand of the Jewish leaders, particularly the wealthy Sadducees. And with Bob Gundry, James addresses them, rich non-Christians again, ano, as though they are part in his audience. No, you rich, they aren't, though, for his writing to Christians often victimized, no, by these rich men. But the make-believe address dramatizes James' pronouncement. Yung paggamit ni James na kayo mga mayayaman kayo, no? No? Kung part ka dun sa ano, yung mga mahirap within the Christian community, no? It sounds na no, iba yung kausap ni James all of a sudden, no? And then ayan, the make-believe address dramatizes James' pronouncement of judgment on them, and the dramatization strengthens the following exhortation that his real audience should wait patiently for the second coming. No? Yung mga believing community na si James meron siya pinapatungkulan na mga rich oppressors. So anong gagawin ng mga community na na believers? They wait patiently for the second coming, when they will be delivered and rewarded and their wealthy oppressors dispossessed and punished, no? Generally speaking, si James was borrowing from yung the metaphor ng mga mayayaman as described in the Old Testament. If you look at the prophet, if we read the prophet Hosea, meron din ganong yung seemingly social class gap, no, gap between the social class na ina-address din ni prophet Hosea during the prosperous reign of Jeroboam II of Israel, no? Na nagkaroon ng time of prosperity sa time ni King Jeroboam II. At dahil dito, when prosperity increases, yung gap between rich and poor also lumalaki rin, no? At you do not need to be syempre rocket scientist, no, para ma-get yung yung mga ganong understanding. Tingnan niyo ito, class, no? Sa case nito, ina-allude ko, no? Hindi lang ako kasi I've already provided you with the journal, no? Journal article that outlines the content or the similarity of essences, no? Essences between James and the Sermon of the Mount, no? Actually, pardon me, kasi hindi to James 5 kung hindi lang, yung hanggang verse 6 lang, no? Hindi yung kabuuan ng James 5, no? Sabi dito sa left side, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery. Now, merong dalawang traditions ng Q or ng Kwele coming from the Sermon of the Mount in its oral form, no? Una, woe to you who are rich, for you have already received your comfort. So this is a clear rebuke, no? Rebuke. So it carries the same weight, no? Kagaya ng sinasabi dito ni James, no? At who knows, si James was just merely echoing, no? Ini-echo niya lang yung sinabi mismo ni Jesus, no? So in a way, hindi pala original work ito ni
Hindi pala original work ito ni James 5, no? Verse 1. Pero again, magkapatid naman sila kaya ano, no? Nung si Jesus ay bumalik sa ano, sa langit, no? Perhaps si James na yung nag-carry ng royalty, no? Royalty ng family na. Pero, then, pinapasaya ko lang kayo, no? Okay, and then sa your wealth, kasi itong rebuke sa rich dito sa Luke 6, maigsi lang siya, no? Maigsi lang siya. Although dito sa ano sa 6 na 19 ng Matthew, merong ano doon, no, merong yung ano 'yan, yung what we call comparative vocabulary na makikita natin, no? Yung sinasabing moth at saka rust, no? Moth and rust. So your wealth has rotted and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded, no? At dito naman sa isa, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. And then, you have hoarded wealth in the last days. Yung you have hoarded wealth is a declarative statement. But on the right side, which is, balik pa rin tayo sa Matthew 6:19a, do not lay up for yourselves treasure, which is a command, an imperative, no? Na it appears, hindi sinunod, no? It appears hindi sinunod nitong ano, nitong rich oppressors dito sa James chapter 5. There is this ano, no, part of the warning is a call to weep, no? Ano kayo, magsiiyak kayo o kaya mourn, no? Ako, sabi ko nga last week lang punong-puno kami ng mourning, no? Kaya parang pag ito na naman itong word na to ngayon, parang pagod pa rin ako, no? Anyway. So the landlords believe themselves to be wealthy, possessing the best, no? Ito yung iniisip ng mga ano, no, rich oppressors, no? Ito yung perspective nila na ano na pinakita sa atin ni ano no, ni Peter Davids na ano no, ang layo sa iniisip natin, no? Relax na relax, walang inaalala sa buhay, no? Walang pakialam sa future, no? Pwedeng ganoon no? Walang pakialam sa future, walang pakialam sa judgment, no? Walang pakialam sa sabihin natin doon sa mga, of course, yung salita ng Diyos, no? Kasi compared to them and to us right now, no? Napaka very public na ng ano ng means of ano no, yung proclaiming yung word of God, so through ano no, many different forms of media. Siguro bawasan natin mga 10 to 15 years ago, no? Yung mga billboard and streamer sa kalsada, di ba? Yung mga advertisement na naglalagay na rin doon ng mga Bible verses, no? And then came yung ano no, yung power ng social media, no? Na kahit na ayaw mo makabasa ng Bible verse, dahil yung feed mo, no, yung feed, yung mga news mo, at kung ano ang mga advertisements ay papasok dito itong mga ano, Bible verses. Again, what I'm trying to say na, ayan na, no, right before their eyes, no, yung communication ng ano, no, ng word of God, no, through this different and through this warning in different forms of communication, ano. Although meron talaga yung others kahit na nangangaral ng salita ng Diyos sa street, sa palengke, sa bus, yung meron pang ano, meron pang sobre. Medyo very irritating din sila, no. Ako, I admit na very irritated ako sa ganong means, no. Pero regardless kung sinabi ni Apostol Pablo kung pangit man yung motibo nila or what, no, ano, pwede pa rin gamitin yung warnings na yon. Ito yun. The weeping is defined as crying out, no? Which sweeps along with its prophetic exhortations to cry out over divine judgment. All 21 uses yung hololozuntes in the Septuagint or the Greek version of the Old Testament are in the prophetic books.
Now about David's weep and wail for the miseries that are coming to you, no? The aorist imperative clausate is followed by an absolute participle with marvelous onomatopoeia. Familiar ba kayo sa onomatopoeia? Ang onomatopoeia is yung mga words na na-form due to their sounds, yung nakikreate nilang sounds, no? No? Although yung palaka sa atin ay palaka, hindi natin siya tinatawag na kokak, no? Pero we know na yung kokak is sound ng ano, ng palaka. Minsan nga palakang kokak pa siya, no? So onomatopoeia. Yung kagaya ng hololozontes, it is a Greek word, no? Hindi ko lang nakita yung Hebrew background nito, no? Pasensya na. Pero it is a Greek word na ano pa rin, hololozontes na ang tunog niya ay parang umiiyak din, no? Kaya siya kinonsider as onomatopoeia kasi habang habang ini-state mo yung word, no? Parang nakakarinig ka na rin ng ano ng weeping, no? Dun sa how the word is being pronounced, no? They are to weep and wail because of the miseries, no, that await them. Consider this class. Yung pag-describe dito sa mga rich kanina, ang ganda ng pananamit nila, marami silang ginto at saka pilak, sila ay may mga malalaking lupa, di ba? And of course, ano lang yon, these are just a few lines. Paano pa natin pag-usapan dito? They are in power, meron silang marami silang mga alipin, they are able to influence even the other yung mga people in government. So makita natin ano ang dami nilang mga privileges, no? Pero yung pag-describe sa kanila ni James dito, no? Umiyak sila kasi paparating na dito yung mga miseries, no? Paparating na dito yung mga miseries, no? The commands echo 4 verse 9 where the readers were challenged to lament, no? Tingnan niyo yung Greek word, no? Ano na naman siya eh, anong tawag mo rito? Um, uh, yung ano yun? Yung proper term na yun, naglalag sa mind ko eh. Yung miseries ay akin to the word lament, no? Talay po poriasis at kayo ay umiyak, no? Talay porisate, no? And then yung mga synonymous terms as mourn, pentesate, and then weep, yung clausate as a symbol of repentance, no? Here the sense is weep and wail now because you will soon suffer misery. You will, hololuzete, says Isaiah, for the day of the Lord is near. So, when they reach the point of misery, we are not very sure kung ang magiging response nitong taong ito ay repentance. But again, yung miseries, yung mga troubles na to, pagkakasakit, yung turning of their yung fortunes nila, no? Siguro gamit ako ng example yung mga nasa gambling, no? At yung mga gambling na talagang feeling very confident sila dun sa hawak nila, no? For example, typical poker game na ibinuhos yung yaman doon, natalo, no? So biglang baliktad yung fortune niya, no? Biglang baliktad as a result of yung natalo siya sa gambling, no, na may halong yabang, na feeling niya na yung itinaya niya ay mag-earn pa ng more money pa, no? So makita natin yung reasons dito, no, yung mga behind it is yun sa pag-aakala na makaka-acquire pa ng no, is really parang no, yung isang gutom, no? Isang gutom sa katawan na hindi mabusog-busog, di ba? Kaya nga dito sa case na to, winawarningan sila. Mamaya maganda mapag-usapan natin, no, before I forget, na yung riches kasi seemingly we keep talking about yung gap between rich and poor, no? Rich and poor. At yung mga what we call celebrative mood na makikita natin lalo na sa social media, no? When it comes to sa mga mayayaman na tao. Lalo na yung mga i-display nila na mga kung ano-ano, di ba?
Pero yun yung mga nakikita natin from outside, nakikita natin, yes, physically nakikita natin yung ano no, yung mga dini-display nilang riches no. And yes, again, yung pera can buy you some sense of happiness. Okay? Hindi ko sinasabing wala, okay? Hindi ko sinasabing wala. It can buy you an element of happiness. However, when we go back to the idea of itong mga mayayaman na to ay napapaligiran at nakikita natin yung mukha na iniharap nila sa tao na punong-puno ng kasiyahan, okay? Ha? We do not know kung paanong itong kasi merong reversal na nakikita dito. Okay, yung reversal naman nakita nyo na no? No? Kahit doon sa sinasabi dito ni Jesus, no? Nakita nyo na meron ng reversal na involved eh. At itong reversal na to, seemingly, yung inilalagay na, I forgot yung anong Proverbs ba yon? Proverbs or Ecclesiastes, ano? Just try to help me, no? Kayong mga nasa forum na pwedeng nagkakaroon ng yaman sa kanila pero hindi nilalagay ng Diyos yung doon sa mayamang tao na ma-enjoy niya yung kayamanan niya. Meron ganon. So, ano na lang, i-keyboard warriors nyo na lang ako mga mga kasama. Makikita nyo rin naman yung itong si Broset sa kanyang yung tawag mo dito, analysis niya ng Greek, no? A closer look at James' use of the Greek tense. The sequence of verbs, verse 2 to 3, shows a sophisticated use of the various Greek verb tenses to add, no? Your wealth, no? Plotos has rotted, perfect ito. Your garments have become moth-eaten, perfect tense. Your gold, and your silver has rusted, perfect. The rust will witness against you, will eat your flesh like fire, no? And then you treasured up in the last days. So ano yung yung power, yung force, no? Yung force ng perfect tense. So yung imagination nila natin dito lumalabas sa pananaw ng mga mayayaman, na-enjoy nila yung mga makikintab nilang items. Pero yung paggamit dito ni James, use a perfect, ibig sabihin, nagte-take place na or tapos na, no? No? With regards to the perception of judgment, no? So nagganap na ito doon sa kanilang property, ibig sabihin judge na sila, no? Very nag-move forward na, no? At yung mga kayamanan na ito na yung bakal na kinalawang, I know hindi siya bakal. Bakal in Tagalog is Tagalog for iron, di ba? So gold and silver ay nawala yung kintab, no? No? So kung ganun tinitingnan in a perfect tense, no? Lumalabas pala they have already experienced yung judgment of God, no? At pag ini-imagine ko ito, very scary pala, no? No? Ewan ko kung ako lang natatakot, no? Hindi ko po kayo tinatakot, pero natatakot ako dun sa how yung Greek, no? How lumilitaw dito sa Greek na hindi natin nakikita lagi, no? Na-experience na pala nila yung judgment ng God, no? At tinatry kong imagine na yung pag nagkagano na pala yon. Ano kaya yon, no? Prof. Edwin, no? O itatanong ko na ako si Prof. Edwin, ano kaya yon, Kuya James, no? Kuya James, ano kaya yon? Baka pa, ano ba yun, understanding, sinarado na ng Diyos yung langit para sa kanila, no? Sabi ko nga, nakakatakot eh. Very scary, something na na yung nakikita lang natin, yung now, no? Yung sense of, yung nowness of the present, no? Pero sa salvation history or sabihin natin, from the point of view of the sovereignty of God, no? Na yung damit nila gula-gulanit na yun, no, sa pananaw ng Diyos, no?
o kaya yung kayamanan nila, o kaya yung mga dollar bill nila, no, kinagat na ng daga, no, mga ganon, 'di ba? And will eat your flesh like fire. So meron ng ano, no, meron ng hindi siya prediction eh. Nakita na yung ano, no, nakita na yung ah ewan ko ba kung tama o mali ba yung gamit ko ng term na prediction. Nakita na yung kanilang ano eh, yung kanilang judgment eh. Na it's like coming in a vision, no? Na nakita ni James, no? At tingnan mo ang verb dito, you treasured up in the last days. Yung ano, yung action na ginawa nitong ano, rich oppressors na to dahil sa kanilang pagpapabaya doon sa mga ano, sa uh, uh, mga naghihirap. By the way, before I go on, ano no, Pas Jerry, Pas Lito, Pas Jordan, pwede kayo mag-ano ha, mag-raise ng questions ha. Kasi ano ito eh, yung seemingly ano eh, very. Ikaw Kuya Jerry, meron ka na isip na gusto mong ano, dagdag sa discussion? Ano, paki-unmute ano, Pastor Jerry. Mamaya sir, nakalimutan ko yung pang ano ko sana kanina nakalimutan. Oh, sige. Isulat Nainit niyo dito muna. sa loob ng kotse, nandito. Sige po, Isulat maya mo po. muna dyan, Pastor, para hindi makalimutan. Pero wag mo isulat sa kotse. Sige po, sir. Hanap kayo ng papel. Wag sa kotse. Okay, sige, thank you. Sige po, sir. Sige. Okay, ito nga, sabi ko, rotting and rusting. Nandun pa rin tayo, no? Yun. Pasensya na kayo. Matagal yung ating pag-uusap dito lang sa ano, no, sa kalawang at saka sa ano, no, pagkapunit ng damit, no. The first three describe what as Pastor, yes. excuse. Yes, Pastor May Lito, ayan. naalala Okay. lang din ako. Kung ganito na Okay. nakikita ni James, yung mga tao na yan, na mga mayayaman, na talagang parang merong verdict na yan, no? Parang meron ng judgment sila. Yes, yes po, yes po. So, my question is, wala na bang nakahain sa kanila na talagang para magbago sila, or yung verdict ay maibig sabihin ay mabago ng Lord kung sila Opo, ay opo. magre-repent or what, or talagang hinatulan na talaga sila ng ganon? Okay. Kung ita-take natin yung verse as it is, ano, Pastor Lito, parang tama yung sinabi nyo. Parang hinatulan na sila. Pero with regards, siyempre, people coming back to the Lord ay as a result of God's mercy yon, di ba? Yung kagaya, ano yun, I will have mercy to whom I have mercy. Di ba po? At ano pa bang example nito? Yung sa case ni, ano, hiramin ko yung case ni, again, ni Zacchaeus, no? Na si Zacchaeus ay nailigtas siya, no? Nailigtas siya exactly do sa ano, do sa judgment na pinag-uusapan natin, Pastor Lito, no? So in a way, uh, 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 sabihin na lang natin, this is in a general sense. Huwag natin gamitin ito in an absolute sense kasi parang magiging ganun yung equivalent eh. Mayaman ka equals pupunta ka ng impyerno. Hindi natin ano, hindi tayo at saka bad theology 'yon, no? Bad theology 'yon. Ang maliwanag dito ano hindi natutuwa, hindi kinakatuwa ng Diyos, no? Hindi kinakatuwa ng Diyos yung mga people, mga mayayaman na nagpapatuloy sa pag-oppress na mahirap, no? Yun doon ako doon naniniwala na yun yung gustong sabihin ni James dito. However, with regards to the absolute nature of the text, no? Kung yung tao na pinatungkulan ni James dito sa warning na to will turn from his sins, no? Yun yung makikita natin na Pastor Lito and everyone na magkakaroon ng ano ng transformation at coming back to Christ. Ganun yung magiging resulta. Okay po. Oh, Noted po.
Yes, Pastor Lito. Pero again, this is part of scripture. Okay po. Kaya nga hindi, what do I mean part of scripture? Yung kung paano natin i-handle no yung text na in a way kasi kung sasabihin natin ito, ituturo natin itong text within a rich community, no? Ituturo natin ito within a rich kunyari mega church na maraming mayayaman doon. Tapos sasabihin natin na itong yun na to sila ito. Baka hindi natin nabibigyan ng ng honor ang Diyos, no? Okay. At magkakaroon siyempre rin siya ng na sa part natin, I would say merong sense of hypocrisy na involved na bakit kamo? Dahil ko sinabing hypocrisy. Kasi parang lumalabas tayo na nangangaral tayo. Tayo yung tayo yung mga malilinis, no? At yung mga mayayaman na kapwa natin, sila yung mga kailangan magsisi, di ba? Di ba? Dahil sila ay hinusgahan na, no? So maging siguro maganda rin idadagdag din natin sa discussion. Bagamat yung susunod na segment kasi natin, Pastor Lito and everyone, no? Including si Pastor Saldi, is about patience. Pero itong patience na ito, hindi ito yung tungkol sa patience ng God. Di ba? Ang patience ng God is is yung waiting for a person living in sin na mag-turn siya, ma-realize niya yung pagkakamali niya and turn back, no? Turn back from his wickedness, his or her wickedness. Hindi yun yung tinutukoy natin when we go to to the second segment ng ating pag-aaral. But again, we recognize, First Peter yata yon, no? Correct me if I'm wrong. Na nakalagay doon yung tungkol dun sa, kung hindi First Peter second, no? Yung paglalarawan ng mahabang pasensya ng Diyos, no? Na actually incomparable na patience, no? Incomparable patience na hindi kayang tubasan ng kahit sinong tao, no? Yung patience niya when it comes to waiting for people to come into repentance. And again, I want to borrow kasi I want to borrow, no? Pastor Lito and everyone na yung sinabi rin ni Jesus na response dun sa rich young ruler, di ba? Apo. Na naging malungkot yung sabi kasi ni Jesus ibenta mo yung kayamanan mo tapos sumunod ka sa akin. Hindi, benta mo, ibigay mo sa mahirap tapos sumunod ka sa akin. Nalungkot yung mayaman. Tapos ang follow-up do sa statement na yon, which is clear na metaphoric na statement, madali pa yung yung camel na makapasok sa ayaw pa needle, no? Than a rich man to enter the kingdom. So, punong-puno tayo dito ng ng metaphor na Naglalarawan na. Opo. Yes, Pastor Lito. Yung paglalarawan talaga, pag-iisip ko na again sa atin mga manggagawa, it strengthens yung responsibility natin to to preach both to the rich and the poor. Di ba? Yes po. yung responsibility. Kaya nga ayoko magsalita dito mag-isa di ba? Apo. Pastor, for example, di ba? Pastor Jerry, pwede ko naman i-record ito I-post ko na lang sa YouTube. Pero ito yung maaga dito tanong yan. Dito yung mayaman yung ating yung pag-uusap. Kaya po, Pastor, nakuha ko yung ibig niyo sabihin kanina na nakakapanginig talaga. Dahil hinatulan na talaga ni Lord Oo. The way kung paano natin ito ituturo, mabigat Pero dapat mabigkas natin kung ano yung konteksto talaga nito To give them warning. Kasi kung magiging magaang lamang yung ating pagsasabi sa kanila, ay tunay na hindi sila magigising Opo. And we are also subject para dito sa bagay na ito. Katulad That's ng true po. binanggit ninyo. That's true, Pastor Lito. That we are also Opo. subject nito. Opo. Yes po. Yung temptation to yung sinabi na love for money, no? Lagi naman Yes po. nandiyan yung temptation na yan Opo. Sige. Others, baka si Pastor Opo, thank you rin, Pastor Lito.
Baka si Kuya Paz, ano, naalala nyo na. Ayun. Sige po. May ano po ako sir, yung doon sa sinambit niyo po binanggit niyo po kay Hosea kasi parang nabasa ko din po yung dati sa prophetical box. Hmm. Yun bang sinasabi doon na yung ayaw ni Yahweh, yung in-oppress yung tao, yung kanyang yung people niya kasi Hmm. ayaw nga niya nung yung kagaya nung sa kwento po doon na yung mga mayayaman minsan nga nadadamay pati yung mga ano po na kumbaga na-adapt ng mga pati nabasa ko dati doon pati mga pare nakisapagsabuatan para lang Hmm. magkapera doon Hmm. sa mga prophetical books. Kaya naisip ko kanina, sabi ko, baka ito yung ibig sabihin yung warning ni James to sa mga mayayaman na kasi nakikita ni James doon sa mga mayayaman sa labas. Pinagsasabihan niya dito yung mga mayayaman na within the community of the believers na wherein na dapat mag-ingat sila, wag nilang gawin yon kasi pag ginawa nila yon ibig sabihin magagalit ang Diyos sa kanila kasi ino-oppress nila yung kapwa nila and then ma-adapt wina-warningan sila na wag i-adapt yung ganoong mga attitude o yung pag-uugali dahil yun nga po masama at sinasabi nga doon natin kanina na pag-usapan doon kanina na talagang parang nahuhusgahan na yung taong ganon na talagang kapag ginawa mo yun sa kapwa mo talagang hindi maganda na parang nandun na yung paghuhusga sa iyo na pag mayaman ka ganon ang ginagawa mo talagang parang nahuhusgahan ka na kaya siguro ang nakikita ko sir kanina pag gusto nga itanong sa iyo na ito po ba ay parang sa nakikita ko na ano kanina parang warning ni James or ba kasi sa nakikita niya doon sa mga mayayaman sa labas ay yung mga may mga kaya na mga member ng church or within sa community ng believer na dapat wag niyong gayahin yan, wag niyong i-adapt yan kasi yan ay makakapag dulot ng kasamaan sa inyo at ito'y yung sinasabi doon na talagang sabi nga dito ay ang mga kayamanang ganyan ay worthless doon sa pagdating ni Jesus Christ na dapat nga sabi niyang pinag-usapan natin kanina mag-impok ng kayamanan na kung saan yung hindi iniipis, hindi kinakalawang kasi hindi nga nakakaganda sa isang Kristiyano. Kaya para yung nung nabasa ko yung ano nung naalala ko yung nabasa ko sa prophetical box parang ito nga yung nagiging dahilan na parang naging isa rin ito sa ano ng kwento na talagang hindi dapat maging ganun yung tao ng Diyos na kapag may kayamanan na ay talagang gaya dapat ni Sakeo na sabi sa atin kanina na dapat ibalik pa nga doon sa mga na-oppress nilang tao na kumbaga pinagkuhanan na wala sa tama ng ilang beses dapat ibalik yun. Kaya parang nakikita ko nga dito sa napakaganda pala nito. Sabi ko talagang ito yung sinasabi ni James na talagang hindi maganda na delikado para sa mananampalataya lalo na yung mga mayayamang mananampalataya na ma-adapt itong ugali ng kumbaga nandun minsan yung panluloko sa kapwa para laang yumaman kasi yun ang ano nila kaya hindi dapat maging ganun ang isang mananampalataya parang yun yung ano ko sir yun yung nakikita ko doon sa pinag-aralan natin kanina doon sa nabasa ko dati sa prophetical box na dapat ganun dapat ang ugali ng isang Kristiyano lalo't yung mayaman. Yes, salamat po na marami, Pastor Yan po sir. Jerry. Tama yung sinabi ninyo na kahit na siguro supporting doon sa sinabi rin ni Pastor Lito kanina, no? Na kahit ito ay hindi naka-address sa mga Kristiyanong mayaman, no? Yung wording ay naka-direct kasi yung judgment naka-direct dito sa mga mayayaman na walang takot sa Diyos, okay? Walang takot sa Diyos, walang pakialam sa Diyos. Kaya nga ganun ang behavior nila. So yun ay nagiging warning din para sa mga mayayamang Kristiyano. Kagaya ng sinabi mo, Pastor Jerry, no? Warning siya kasi yung tendency ay yung temptation. Yung temptation ay napaka-strong. Lalo na kung gano'n ang mayaman kang tao, mayaman ka kahit may Kristo ka sa puso, pero pinapaligiran ka ng mga mayayaman ding iba na no, na magdudulot ng pressure sa iyo doon sa pananampalataya mo, sa convictions mo, sa mga pinapahalagahan mo tungkol sa salita niya. Lahat yun ipe-pressure nitong mga mga mayayaman na peer group Kaya naman ano yun, we are always confronted with choices. Ang ilan nga dito mga choices na to ay mga mahihirap talagang choices, di ba? So thank you doon sa addition na yun.
Baka si Pas Jordan, ano? Pas Jordan. Meron kang ano, ipapasok. Ay, ano, sir. Oo. Kanina, narinig ko kasi yung kinote mo yung sa Camello, yung mahirap Oo. pumasok, ano. Nalala ko lang sa isang funeral or memorial service sa isang tawag dito, mayamang Chinese. Nalala ko lang, naging usap-usapan ng mga church leader yung speaker kasi ito yung ginamit niyang verse. At mabigat or matigas yung pananalita na mahirap sa mayaman, parang ganon na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, parang parang ako comment lang or yung paalala, napakahalaga sa ating mga preacher, 'di ba? Yung tamang paggamit ng salita at yung tamang pamamaraan kung paano i-communicate. At sabi nga kanina, 'di ba, doon sa kinapastor na nagsalita, yun bang alam mo yon, kung halimbawa ipi-preach itong James na ito at may kinalaman nga sa mga oppressor, ay kinakailangan mai-preach talaga, maipaliwanag yung background at 'di ba, yung kahulugan talaga nito. So yun lang, proper use siguro nung yung proper wording. Thank you. Thank you, Pastor Jordan, ano. At ano, yun naman, binabasa ko nga to. Ano naman, thankful na lang ako na merong paglilinaw sino yung kinakausap dito. Kasi kung hindi, wala. Baka yung nabanggit ni Pastor Jordan na example, may pangangaral we will bring more harm, no? At nakakaya tayo mga nagsisikap na magturo na maayos, na nadadamay tayo dahil sa ganito. So, nakaka-turn off. Ano yun, hindi lang, Sa Sir Don, oh, nalala ko rin, para kasing nakakahiya din, halimbawa doon sa Chinese na ito, mayaman, na ang alam ko kasi may mga mananampalataya doon sa Chinese group na ito. 'Di ba tama, na tama, marinig yung bagay na 'yon? tama, Tapos tama. sa isang occasion pa na na malungkot, 'di ba, Correct, nagdadalang correct. baptismo. So, Oh. yun lang po. Yeah. Ang magiging equivalent niyan, ganito, mga kapatid, na mga kapapastor, na yung Bible sinasabi, condemn yung tatay nila. Ha? Ganun yung mangyayari. Na ang salita ng Diyos sa pamamagitan nitong nagsasalita na to na pastor, to whom it may concern, na tumatayo bilang propeta, bilang propeta, ay nagsasabi na ganito ay for lack of a better term, condemning the person to hell. Ay na talaga, very, very damaging yon para sa family. Very damaging yon para sa family. At sabi ko nga, last week lang, na ramdam ko pa yung pagluluksa sa katawan ko, no? Tapos ganun paano ba natin yan? Tulungan natin yung mga nagsasalita. Kasi yung kagaya nung nasabi ni Pastor Jordan, the damage has been done, no? So tingnan na lang natin yung future generations of speakers. Pag-pray din, siyempre through prayer din, na huwag maulit yung ganoon kasi baka magalit pa, hindi lang sa church, hindi lang sa pastor. Baka magalit pa yung family sa Diyos, no, na Naisip ko oh, lang, sir, hindi ko lang alam kung yung Chinese, yung family na yon ay majority or lahat ay converted na, sabihin natin sa Christian na religion, o meron pa rin nagpa-practice doon ng Chinese, di ba? Yung Chinese tama. so hindi ko alam doon sa bagay. Yes, okay. Ano lang naman yun, ano yun? Slight background lang naman yun, nababanggit na yan. Pastor Jordan. Biglang
Bigla ako na-stress sa inyo. Pag may chance pa mamaya, meron lang Sige, kita. sige. Yes, Pastor Jordan. Tandaan nyo, ano pa lang first few 6 verses pa lang tayo ng ating huling kabanata ng ano. Pero kailangan yung ano, pagalang sa mga kasama natin, kailangan natin naririnig yung ganito, no? At ako bilang professor, yung prepare ako ng ganitong lesson, mapag-usapan natin. Yung feedback na on the ground kasi yung sinabi ninyo lahat mga on the ground na experiences yan di ba? Yun yung nagbabalot ng Pilipino dito sa ating pinag-aaralan. Yun yung nagbabalot ng mga karanasan ng Pilipino para mas malaman natin paano natin maibababa yung yung ganitong mga pinag-aaralan. So again, thank you for that. Mga pasundot, Pastor Saldi, meron ka sundot. Yeah, thank you for joining us Yes sir, kaya lang hindi ko po kasi alam yung ano sir, pasensya na po. Sige, Medyo, bubuhay na lang. Okay. Meron tayong yung set of questions pagdating sa uli na comes in a summary. So sigurado makukuha ni Pastor Saldi ito. Sige. Yes, thank you po. Okay, balikan natin yung yung rotting and rusting, no? Saan ba ako dito? The rhetorical effect is to claim that the goods of the rich are as good as ruin, and by the turn to the future tense, the rich are warned that as bad as the loss of the riches might be, something worse is coming, all summed up in the aries. James knew perfectly well that gold and silver do not rust, no? Hindi kinakalawang, hindi kayang tumanggap ng oxidation ang gold at saka ng silver, pero nawawala yung kintab nila. Okay, nawawala yung kintab. Hindi ibig sabihin kinalawang, no? Yung primary ganda nila na pag talagang pinakinis ng ganyan, yun tinutukoy dito. So just as he knew that gold and silver were no defense against the ravages of time and the inevitability of death, na yung mga gold and silver wala silang magagawa kung hindi tanggapin nila yung pagkalabo nila, no? He was all encompassing in his assess of the property of the rich. Kay Gandhi, they enjoy plentiful food, no? May imagine niyo sarap, no, ng pagkain, no? Consisting of grain harvested from their fields. They have wardrobes filled with garments of high quality. They have hoards of gold, silver coins, with which to purchase whatever they desire. Ano ba to? Teka lang. And so, they've been living luxuriously and voluptuously. The coins needed to bankroll such a lifestyle haven't yet rusted, nor have their garments yet become moth-eaten, their wealth food yet rotted. So by putting the rotting, the eating by moths, and the rusting of the past, James portrays the coming miseries as so certain to take place that they might as well already have done so. Ito medyo na-discuss na natin to when we talk about Leviticus chapter 1 pa yata. No? Look, the wages you fail to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. So it's still connected with the problem of rich oppression. No, ito nakita ko tong picture na to at masyado akong nadala, no? Masyado akong nadala kasi yung picture dala-dala niya na yung yung bigat, no, yung pagkalugi, yung bigat ng no, at it seems talagang natuyo yung kanilang dapat yung inani na nila, no? Or kung hindi man siguro nabulok ito,
may dumating na ano, hindi natin alam yung ano, yung mga variables doon sa storya. Pero what we know, yung sakit, no, ng pagkatapos ng kanilang hirap ng pagtatanim ng ano, no, yan, naalala ko minsan, no, pas Jerry, no, napag-usapan natin na meron kayong alam sa pananim, no? Ako, wala akong alam sa pananim eh, kaya yung ano, no, yung nadarama ko na pain nitong babae na ano parang lang, hindi pa lubusang kabigat, ano. Pero again, no, on paying wages, Deuteronomy 24:15, hindi ko na nalagay dito yung Leviticus kasi nandun yung Leviticus 19, no. Pay them their wages each day before sunset because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. Sa ESV, shall give him his wages on the same day before the sun sets. Yun din nilagay niya ng parenthetical, no? Hindi kagaya sa NIV na nakalagay dun sa in a continuing declarative sentence. Naging parenthetical, no, or opposition to explain na bakit kailangan ibigay yung wages. For he is poor and counts on it, lest he cry against you to the Lord and you be guilty of sin. So understanding Matthew 20 verse 1 to 2 yata, yun yung case ng merong mga hired, nilagay ko rin yata, hindi pa. Yung hired workers na babayaran ng upa, yung mga taga-gapas, kasi ito na yung panahon ng ano, tag-ani, tatawag ngayon doon, merong maghahanap ng mga walang trabaho para maggapas, no? So sa umaga, pag nakita, magsisimula na gagapasin na nila yung yung mga pananim, no? At pagdating doon sa bago magdilim, nakapila na sila, tapos inaabotan sila ng sahod, whether denaryo, sabi nga doon sa parable of the workers of the field na sa tumanggap ng denarius. Nang tumanggap ng denaryo, nangyari, di ba? Importante yon kasi kung hindi ibinigay ng landowner yung sahod, no? Nagtrabaho yung laborer buong araw to the point na iniisip niya yung tatanggapin niyang pera, magmamadali yon, okay? Magmamadali yon para siguro meron silang share ng ng pananim. Meron silang share ng pananim. Magmamadali yon para bumili ng ulam na ipapares niya doon sa kanyang hinarvest, no? Magmamadali yon kasi magdidilim na yung araw eh. Magdidilim, sorry. Hindi nga pala nagdidilim yung araw. Eclipse yun, eclipse. No? Pasensya na po sa inyo. Lulubog na yung araw at magdidilim na. Yun. Kasi si Pastor Jerry, chinecheck ako sa grammar ko eh. Yun. Lulubog yung araw, magdidilim na. So nagmamadali siya. Para meron siyang ipares na ulam doon sa at meron silang kakainin. No? Uuwi siya, meron silang kakainin. So makita ninyo yung dynamics, pang lahat ng yan tinanggal mo, okay? Nagtrabaho siya buong araw pero hindi niya tinanggap yung sahod niya. Ganun kalaki yung kasalanan na ginawa ng landowner. Okay? Tinutulungan ko kayo para maintindihan natin yung lalim ng kasalanan. Okay? Yung lalim ng kasalanan, yung lalim ng pagkakamali na yung tao nagtrabaho siya buong araw tapos uwi siya, wala siyang ipapakain sa kanyang mahal sa buhay, yung kanyang nanay na yung asawa niya na nag-aantay doon, mga anak, tapos wala silang kakainin. Sir, relate po ako dyan. Ayun. Nakaka-relate po ako dyan, sir. Naranasan ko yan. Opo. Kaya nga kaya nakakaiyak yung na to, no? Yung situation na to. At balikan natin, no? Kaya maging kind tayo sa mga mahirap, no? Maging kind tayo, maging kind-hearted.
ano no, yun. At let's look look tuloy, behold, no? Behold this look or listen. Yung verb na idu sa Hebrew, hinay, hinay. Hoy, makinig kayo, meron ako sasabihin, ganon. A favorite word for James, especially in this chapter. Nagsimula na to no, sa 3 verse 4, 3 verse 5, at 4 na beses dito sa chapter 5, no? Behold, many, and even yung yung paggamit daw ng behold, many other New Testament writers, no, use this expression to enliven and the narrative and to introduce something new, no. Behold the ships, behold how much wood is kindled by the fire, behold the hair of the laborers, behold the farmer's weight, behold the judge stand before the doors, behold we call them blessed and that endure. So 4 charges against the rich. Una, holding back yung mga sahod nila, wages from workers. No? Pangalawa, living in luxury and pleasure. And again, paano nila sineselebrate yung kanilang kayamanan, yung kanyang karangyaan? Napaka-konti lang nila, tapos pinapaligiran sila ng masa na natutulog pero gutom pa rin, ano. Natutulog kasi nga hindi sila pinasweldo. Fattening their own hearts for slaughter. Again, another metaphor, no? Na condemning and murdering the righteous one. No? So when they cry out to the Lord, naalala natin dito yung si Abel, nung pagkatapos siyang patayin ni Cain, no? Ini-interrogate na siya ng Lord, no? And the Lord said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying out to me from the ground." No? At maalala din natin yung crying out na ito ng mga laborers, no? Ay na meron din time na nag-cry out, no? Yung mga Israelites, because of the slavery, their cry for rescue, no, came up to God, and God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob, no. Kaya yung problem na to ay nagpapatuloy, no. Yung pinag-uusapan natin, the problem goes on. At alala ko yung sinabi yung vision ni Isaiah, no, about the Lord, no. Now, whom shall I send, no, sabi ni Yahweh, no, na Lord kay prophet Isaiah, whom shall I send, no. At sabi ni prophet Isaiah, Lord, nandito ako, ako ang send mo. James now joins the team of 5:3 to the accusation of injustice. The wealthy have lived of a life of luxury on the earth, in contrast perhaps to what they will receive later. And they have had lived in indulgence. This is precisely the lifestyle of the rich man in the parable of the rich man and Lazarus. A lifestyle also condemned, no, in other Jewish writings. No, for it is self-indulgence in the face of poverty of others. An article, ito medyo economic yung discussion natin, no? An article from economic theory. Itong si Christopher Snowdown, the General Secretary of the Trade Union Congress, Francis O'Grady, said last year that Britain is a country in which inequality soars. Inequality, ibig sabihin yung pagitan ng mayaman at saka mahirap ay napakalayo na. And social mobility has its reverse. The Guardian tells us that Britain is Europe's sweatshop, a country where workers put in the longest hours in the European Union. And it is a perennial lament that the rich get richer while the poor get poorer. Taken together, these assertions encourage a council of despair about the prospects of workers in the UK today. But they are all empirical claims and can be tested against the facts
here is some of the evidence presented dun sa isang book, Selfishness, Greed, and Capitalism. Now, merong gaps dito sa presentation. The well-worn assertion that the rich get richer while the poor get poorer echoes Karl Marx's theory of immiseration. Yung capture doon yung word na misery, no? Which said that capitalists could only become richer by lowering wages, thereby reducing the living standard of workers until they had no choice but to revolt. Ayon kay Christopher Snowdown, Marx was wrong. Today, no one seriously argues that the poor are poorer than their Victorian counterparts. But some claim that they are poorer and that there is more poverty than 20, 30, or 40 years ago. So yun daw sinabi ni Karl Marx, it is not true. Anong tinutukoy dito, mga kapatid, mga kapwa manggagawa? It is it is a systemic poverty, no? Systemic poverty na parang bang ang poor because of the large gap, hindi na sila makakaahon sa poverty. Now let's talk about the last days, no? Paulit-ulit yung last days dito The last days reference to the present age in that it immediately precedes the end. That is the second coming. Treasuring up gold and silver for self-gratification at the expense of others betrays foolish disregard of the judgment that will accompany the soon coming end. Joining the personified rush of gold and silver coins in testimony against the oppressive rich are the personified wages. Yung isa, yung pera, kinalawang. Yung isa naman, hindi nakatanggap ng pera. Or yung pera na dapat ibinigay sa mga mahihirap ay pinagdamutan nito mga mayayaman na to. That according to custom should have been paid their higher dads at the close of each working day. Peter Davis. The phrase last days refer to the New Testament conviction that the end times, the age of the consummation, had already broken in upon the world in Jesus. These people had treasured up as if they would live and the world would go on forever, but the end times, in which they have a last chance to repent and put their goods to righteous uses, are already upon them. So parang bang no time for repentance na. The irony is not just of that Matthew 6:19, but that also of the rich fool na na-meet niya na si Jesus, pero hindi niya pinili si Jesus. Pinili niya yung kayamanan niya. Now, there is this righteous one dun sa text, you have condemned and murdered the innocent. Another way of saying the innocent one, the righteous one, who was not opposing you. So there are three choices. Sino kaya tong righteous one na ito? Maliwanag, hindi ito si Jesus, ha? Okay, kasi minsan pag close reading tayo, isipin natin si Jesus yon. Hindi po yan si Jesus. Now, there is this tradition which says na baka si James yon. Ang pangalan niya si James the Just, no? Doon sa opening chapters natin, na ng background who James is. Si James yung kapatid ni Jesus na in-stone to death sa labas ng temple, no? At he was considered as James the Just or James the Righteous One, pero hindi po siya yon. Ano lang po yun, a general particularity of a Christian, no? Na yung Christian daw ay the righteous person ay binaliwala nitong mga mayayaman na to na walang takot sa Diyos. So what can we do about it? No? Una, option 1, do nothing. Let God's justice consume the evil rich. No? O pangalawa, pumasok ito doon sa sinabi ni Pastor Jordan, ha?
go out and warn the rich in prophetic fashion. No? At huwag na lang siguro to. Ayan, pangatlo, tayo, evangelize and disciple the rich. At itong statement na to ay hindi itong original na sinasabi ko. Narinig ito kay Dr. David Chung, dati naming presidente sa Asian Theological Seminary. Nang sinabi niya, ayun, evangelize and disciple the rich. Meron siyang fourth option, pray that the Holy Spirit convict the rich and allow them to see the difficulties of the poor so the rich will help them. No? So, maliwanag, ang gusto natin dito yung options 3 and 4. Options 3 and 4. And sa first option, yes, kung hindi tayo kikilos, para doon sa mga destined to be judged, no? Eh, magpapatuloy yun. Ayoko namang sabihin hindi kailangan ng Diyos yung tulong natin. Kasi sa atin nga ibinigay yung utos na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Pangaral natin, ituro natin ang lahat ng sinasabi ni Jesus. Diba? So the third and fourth option will be highlighted, no? Para dito sa ano na to, sa segment na ito. Na kung meron kayong additions or interaction bago tayo mag-move dun sa next segment ng lesson natin, then yun, you are all free to interact. By the way, ang topic natin sa susunod sa second segment is about patience in suffering. No? Patience in suffering. Pastor Jerry, baka meron kang gusto idagdag. Si Pastor Lito. Pastor Lito. Yes po. Kanina nung ating tinatalakay, grabe talaga yung ginawa ng mga mayayaman. Biro nyo sila yung nagpapasasa in the expense ng mga mahihirap na kung saan yung wealth nila sa kanila rin nagmula eh. Biro nyo yung iuupa sa kanila na dapat talaga namang siguro yung iuupa rin sa kanila hindi rin sapat eh. Doon sa pinaghirapan nila, hindi pa nila ibinigay. Pero Kaya sila nga po. makikita natin sa kanilang pamumuhay, bay grabe eh. Naatim nila sa sarili nila na ganun. At lalong na-highlight po yun, Pastor, nang binanggit po ninyo yung si Lazarus at saka yung rich man. Kaya nga po. Alam natin ang istorya po noon eh, grabe eh. Para Mm. bang hayop pa, para bang aso na nakaabang doon sa dulang ng mayayaman, na walang pakialam yung mayaman. Eh, na hinihimod pa yung ng aso, yung sugat nung ni Lazarus eh, grabe, no? Nanginig ako nung grabe. Kaya karapat dapat talaga ng hatulan ni Lord eh. Kaya nga po. Grabe po. Yes, And yes, actually, nakita ko rin po sa ating kapanahonan din ngayon na ipinost ninyo yung farmer na talagang nalugi eh. Or yung mga dahil para mga nabulok or hindi or parang ano yung kanyang mga hinarvest. Sa atin makikita nyo ngayon nagrereklamo din yung ating mga magsasaka eh. Kasi siguro alam natin yung balita na minsan yung binibili yung harvest nila na napakababang presyo pero yung ginamit nila bago nila napatubot na harvest yung kanilang mga itinanim kulang yung pagbili sa kanila. Grabe. Binabarat Isang pa way- ba ganon? Opo, Yes, binabarat po. Talagang nanlulumo yung ating mga magsasaka eh, yung mga nagtatanim. Dahil nga lugi eh, wala talaga pong kinita eh. At alam natin, istorya, real life. Real talk po itong aking binabanggit. Yes Na po. nakikita Yes, po Pastor. natin iyan. Yes, Grabe. yes, opo. Grabe po. Yung yung binasa natin sa James is a reflection ng nangyari in the past pero hindi pa rin na-solve, no, yung the problem goes on and on. At kaya nga pag titingnan natin ano ang magiging solution, yung coming ni Christ, yung
tinitingnan natin para talagang matigil na, no, matigil na. Ilagay na ng Diyos yung mga faithful ba, yung mga nagtatapat doon sa sa iligtas na dito sa ganitong uri ng kahirapan na very oppressive. Oh. Thank you, Pastor Lito. Thank you, Pastor Lito. Nawala po. Pwede tayong, ayun, Pastor Jerry. Yun nga po doon sa sinasabi po ni Pastor Lito po ay talagang ako po, sabi ko nga po kanina, relate po ako doon kasi magsasaka din po ako. Every time na pagkatapos mo mag-harvest, ilang buwan mo ring hinihintay yon. Tapos pagdating, ang laki ng gastos mo, pang abono, upa mo sa, minsan kung hindi mo kaya matabasan at maluwang, malaking gastos din. Binhi mo pa, yung mga pesticides and insecticides mo pa. Tapos pagdating nung herbicides pa, pagdating nung ibebenta mo na yung palay mo, parang yung sabi kanina ninyo sir na parang binabarat. Para bang talagang wala ng awa yung mga negosyante o yung mga mayayaman sa mga mahihirap. Na naintindihan ko yung nakikita ko yung matanda kanina. Sabi ko parang isang ano yun na nalalo na halimbawa. Walang may bibili ng ano niya kasi hindi na niya maibigay sa ganoong presyo yung hinihingi nila kasi binabarat nga. Pag hindi nabili, matutuyot, mararatin yung kanilang mga paninda, masisira na lang. Kaya ganun yung minsan yung magiging ano mo magiging makita mo sa tao na ganun yung pinaghirapan niya. Pagdating ng bandang huli, ganun, iiyak ka na lang po talaga. Ganun po yung sa akin po, naranasan ko yun. Umiyak po ako na sabi ko, minsan nga po sir, nasabi ko sa sarili ko, ano kaya kung kaming mga magsasaka ay hindi magtatanim? Ano kayang kakainin ng mga mayayaman? Tingnan ko lang. Nasabi ko po yung dati sa sarili. Kasi kaming mahirap, sanay kami sa magsaing na lang ng kamote, magsaing ng saging, busog na kami. Pero sila, parang napakahirap anuhin pero wala tayong magagawa kasi nga sabi niyo po kanina siya talagang mahihinto lang po lahat niyan pagdating ni Jesus Christ. Kaya sa akin nga po sir minsan naririnig ko din kay Sir Bob pag nagle-lecture na talagang ako pinagpipray ko yun kasi sabi nga ni Sir Bob, minsan may kanta sir yung tao po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Doon po sa mga parang pinapatungkulan yung mga mayayaman at yung mga nakasasa pwesto. Sabi niya, para malaman ninyo at makita ninyo kung ano yung kalagayan ko. Yun parang kanta ng mahirap. Sino ba yung si Blackjack? Na dapat ipag-pray nga talaga sila na darating yung panahon na hipuin sila, i-convict sila ng Holy Spirit na talagang makita nila yung kalagayan ng kapwa nila Pilipino, yung kapwa nila mamamayan na talagang nakita naman nila. Kaya sabi ko, minsan ito talaga siguro yung ginagawa din ito ng Diyos para siguro may yung testing ng Diyos sa mga, pero talagang ayaw din ng Diyos ng ng sobrang oppression dun sa mga mahihirap. Kaya sabi ko, yun pinagpipray ko laging yun ang hinihiling ko na sana magising din tong mga mayayaman, yung mga nasa pwesto, kagaya niyan minsan, kahit itong nangyayari sa atin sa bansa natin na kumbaga parang binubuli lang dahil sa kagagawan din ng mga politiko, ng mga mayayaman na dapat noon pa man ay ginampanan na nila yung mga tungkulin nila pero hindi nila ginampanan. Hala ng ipon ng pera na isusuksok sa bulsa, kahit nakita nila yung kapwa nila Pilipino naghihirap, sige lang, basta lang may maisuksok sila sa bulsa nila, may maitago sila, parang wala silang pakialam. Kaya ito yung pinapakita ng Diyos na dapat makita pero hindi pa rin hanggang ngayon nagigising yung mga taong nasa pwesto, nasa luklukan. Kaya tama yung sinabi niyo sir na talagang mahihinto po ito, para sa akin mahihinto po yan. Pagdating ni Jesus Christ talaga, mahihinto yan at yun na nga po talagang iniisip ko talagang yun ang makapagpapahinto doon sa kasakiman ng mga taong gusto laang yung talagang sa sarili nila laang yung mabuhay ang sarili nila at makagana ng lahat ng kayamanan na sabi nga dito sa pinag-aralan natin kanina ay talaga namang iniipis, kinakalawang at talagang nabubulok. Hindi nila binibigyang halaga yung kayamanan na kung saan ay hindi nabubulok at hindi iniipis.
Kaya isa din siguro sa ano natin minsan ay talagang kailangan maging matapang din yung tao sa pag-evangelize, mayaman man yun ng mahirap, makinig man sila o hindi, kasi yun yung command, yun yung atas sa atin ng Diyos siguro. Kaya sa akin, sa pamilya ko minsan, ginagawa ko rin yan sir, na nagagalit ako kasi minsan para bang tingin nila sa mga ganun ay may mga tingin sila minsan sa kapwa nilang ganun, kaya sinusupla ko yung pag sa mga kamag-anak ko o sa member ng family namin, kagaya ng pamangkin ko minsan sinusupla ko yun. Sabi ko, wag kayong mag-isip ng ganyan porket may pera kayo o ganyan yung sitwasyon ninyo ay ganyan yung tingin nyo sa mahirap. Kasi sabi ko, darating ang panahon, makikita nyo kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay ninyo kung sobra kayong tumingin at hindi maganda yung ano nyo sa kapwa nyo. Kaya sa napakagandang ano natin, pinag-aralan po natin ngayon na talagang nakaka-relate ako at natutuwa po ako at marami pa akong natutunan ngayong hapon, sir. Maraming salamat po. Yeah, maraming salamat din. At ano lang side note, no, pasensya na rin kayo kung ako rin naging emotional, no, dito sa discussion. Kita nyo naman ano, at ano, siguro ano let's just ano na lang, give glory to God. No? Pag minsan kasi babasa lang tayo ng biblical text tapos dumadaan lang sa mata natin. Dumadaan lang. Apo, Pero Pastor, Pastor Lito, no? baka malimutan ko. Sige po, of Paalala, course. paalala lang din po, nakakakita tayo ng mga nagtitinda sa daan, sa sariling harvest po nila. Mm. Minsan yung mga bumibili, binabarat pa. Mm. Mas maganda bilhin na natin na talaga kung ano yung sinabi ng presyo, or mas maganda, dagdagan pa rin natin sila eh. Opo. Minsan nakakakita ko talaga kung tawaran talagang kalahati ang pagtawad eh. O di po Oo nga ba? po. Oo nga po. Ako rin hindi Pero, ako tumatawad. Hindi ako tumatawad. Pag opo, sinabing ganoon, hindi na ako tumatawad. Ano, treat na natin yun sa ano, treat na natin yun doon sa tamang maganda sinabi mo, very practical, no? Pastor Lito. Treat na natin yan doon sa mga naghanap buhay. Oo. Anything else? Sige, tapos na muna tayo sa ating segment na to. And we'll